Magandang araw sa inyo. Ako po si Dr. Miguel Santos, ang inyong lingkod, isang doktor na nag-aalaga sa ating mga nakatatanda. Naitanong nyo na ba sa inyong sarili kung bakit sa kabila ng tamang pagkain, ehersisyo, at paggawa ng lahat ng tama, tila humihina ang inyong mga binti? Bakit parang mas nagiging matarik ang bawat hakbang? Bakit parang mas tumatagal ngayon ang pagtayo mula sa upuan kumpara dati? Ito ba'y simpleng pagtanda lamang o may iba pang salik na lihim na nakasasama sa inyo? Dito kayo maaaring magulat. Hindi ito palaging tungkol sa kung ano ang hindi ninyo ginagawa. Ito ay isang bagay na ginagawa na ninyo nang hindi man lang namamalayan kung gaano ito kasama. Karamihan sa mga senior citizen ay may isang tahimik na pagkakamaling ginagawa araw-araw at ginagawa nila ito nang may buong kumpiyansa sa paniniwalang tama ang kanilang desisyon. Ito ay dahil sa buong buhay nila, sinabihan silang ang mga prutas ay malusog, natural at mabuti. At totoo naman, karamihan sa mga ito ay gayon nga. Ngunit narito ang katotohanang walang sinuman ang nagsasabi, hindi lahat ng prutas ay angkop para sa mga nakatatanda. Sa katunayan, ang ilang prutas, yung mga kinakain natin linggo-linggo nang walang pag-aalinlangan, ay maaaring unti-unting magpahina ng mga binti, magdulot ng sakit sa tuhod, magpalala ng pamamaga ng kasu-kasuan, at gawing mas mahirap ang paglalakad. Ang mga prutas na ipinapakilalang malusog ay maaaring lihim na sumisira sa inyong paggalaw, balanse at lakas ng binti. Alam nyo, habang tayo ay tumatanda, nagbabago ang ating mga katawan. Humihina ang ating sirkulasyon, bumabagal ang ating metabolismo, at ang mga pagkaing dating nakabubuti sa atin ay maaari ng unti-unting magsimulang makasama, lalo na ang ilang partikular na prutas. Maaaring mukha silang walang malay, matamis ang lasa, ngunit naglalaman sila ng mataas na antas ng mga asido, carbohydrates at iba pang sangkap na nakakaapekto sa blood sugar, nagdudulot ng pamamaga sa kasu-kasuan at nagpapahina ng inyong mga binti. Ang pinakamasaklap, ang pinsala ay unti-unti banayad at hindi napapansin, hanggang sa isang araw ay makaramdam kayo ng matinding sakit sa inyong mga binti, patuloy na pananakit ng hita o kakaibang paninikip sa inyong mga tuhod pagkatapos lamang ng isang maikling paglalakad. Ngayon, ibubunyag natin ang 7 pinakamapanganib na prutas na dapat iwasan ng sinumang senior na higit sa taong gulang, lalo na kung nais ninyong protektahan ang inyong mga binti mula sa pangmatagalang pinsala, sakit at panghihina. Kahit na mukhang hindi nakakapinsala ang mga prutas na ito, hindi ninyo na muling titingnan ang inyong fruit dish sa parehong paraan matapos malaman ang katotohanan. Kaya't manatili po kayo hanggang sa dulo kung pinapahalagahan ninyo ang inyong lakas at nais na mapanatiling matatag, malakas at walang sakit ang inyong mga binti. Maaaring ito na ang wake-up call na hinihintay ng inyong katawan. Ngunit sandali bago tayo magsimula, kung nag-aalala kayo sa inyong kalusugan, pindutin na ang subscribe button at i-on ang notifications. Dahil dito natin ibinubunyag ang mga katotohanang hindi gaanong pinag-uusapan. At nais kong malaman kung kasama ko kayo. Kung nanonood kayo ngayon at nakaka-relate kayo sa videong ito, i-type ang O1 sa comment section. Kung hindi naman,
i-type ang Jizro. Hindi nyo alam kung gaano kahalaga ang inyong boses. Simulan natin sa unang prutas sa ating listahan. Pinupuri ito sa kakayahang magbawas ng pamamaga, ngunit maaaring kabaligtaran ang epekto nito sa mga nakatatanda. Pag-usapan natin ang pinya. Pinya ang tahimik na tagapagpalala ng pamamaga, 500 salita. Ang pinya. Tropikal ang klima nito, makatas na kagiginhawa, at sa loob ng maraming taon, itinuring itong isang natural na anti-inflammatory dahil sa sangkap na tinatawag na bromelain. Ngunit narito ang kabalintunaan. Bagamat maraming naniniwala na ang pinya ay nakakabawas ng pamamaga, maaaring ito pala ang tahimik na sanhi ng problema para sa mga nakatatanda. Alam nyo, ang pinya ay may malalakas na asido at natural na asukal. At ang mga asukal na iyon ay hindi kasing inosente ng inaakala ninyo, lalo na kung kayo ay higit sa 60 taong gulang. Hayaan ninyong ipaliwanag ko. Habang tayo ay tumatanda, ang ating mga blood vessel o daluyan ng dugo ay nagiging mas marupok at sensitibo. Hindi na nila kayang tugunan ang pagtaas ng asukal sa parehong paraan. Ang pinya, sa kabila ng mga benepisyo nito, ay nagbibigay ng malakas na dosis ng natural na asukal sa dugo. Ano ang epekto nito? Mabilis nitong pinapataas ang antas ng blood sugar. Ang biglaang pagtaas na iyon ay maaaring magdulot ng pinsala sa maliliit na daluyan ng dugo na nagsusuplay sa inyong mga binti, paa at kalamnan. Sa paglipas ng panahon, habang humihina ang sirkulasyon, mas kaunting oxygen ang makakarating sa inyong mga binti. At alam nyo ba kung ano ang resulta niyan? Sakit, pagkapagod, at pamamaga. Iyon ang mapurol at kumakalat na sakit sa inyong mga binti pagkatapos ng maikling paglalakad. Iyon ang paninigas ng inyong mga tuhod kapag nakatayo. Iyon ang biglaang pananakit ng inyong mga bukong-bukong kahit maghapon kayong nakaupo. Hindi pa diyan nagtatapos. Bukod sa pagiging matamis, ang pinya ay acidic. Ang asidong iyon ay maaaring mag-trigger ng iritasyon sa kasukasuan, lalo na kung mayroon na kayong arthritis o pamamaga. Ito ay parang gatong na nagpapasiklab sa apoy na nag-aalab na sa inyong mga tuhod, balakang at bukong-bukong. May ilang nakapapansin pa nga na parang bumibigat ang kanilang mga binti pagkatapos kumain ng pinya, na tila unti-unting nawawala ang kanilang lakas. May isa pa kayong dapat malaman. Kung umiinom kayo ng anumang gamot, lalo na ang mga pampalabnaw ng dugo, blood thinners, ang kilalang enzyme na bromelain ay maaaring makipag-ugnayan sa ilang mga gamot na nagiging dahilan upang maging masyadong malakas o hindi sapat ang epekto ng gamot. Ngunit ang pinakapanganib sa lahat ay ito: ang mga negatibong epekto ng pinya ay hindi malaki at halata. Walang malinaw na senyales o agarang sakit. Sa halip, ito ay dahan-dahang gumagapang hanggang sa mapagtanto ninyo na hindi na kayo makagalaw tulad ng dati. Ang pinakamalungkot na bahagi, karamihan sa mga senior ay walang kamalay-malay na ang prutas na kanilang kinakain para sa kalusugan ay maaaring nag-aambag sa taunang panghihina na kanilang nararanasan sa kanilang mga binti. Kaya ano ang maaari ninyong gawin? Hindi kailangang kamuhian ang pinya, ngunit kailangan ninyong maging maalam at mag-ingat sa dami.
lalo na kung kayo ay nakikipagbuno sa patuloy na pananakit ng binti o hindi maipaliwanag na pamamaga. Ang pinsala ay banayad ngunit totoo. Ngayon, kung ang pinya na may anti-inflammatory properties ay maaaring maging ganito kasama para sa tumatandang mga binti, paano naman ang susunod? Ito ay malambot, masarap, at kilala sa pagpapalakas ng inyong mga kalamnan at antas ng potassium. Ngunit maaaring nililinlang kayo nito. Pag-usapan natin ang saging. Saging ang nagpapanggap na pampalakas ng kalamnan. Saging. Malambot, matamis, at mayaman sa potassium. Ito ay isang pagkaing sinasabing nagbibigay ng enerhiya, pumipigil sa pulikat, at nakabubuti sa mga kalamnan. Ngunit para sa mga nakatatanda, iba ang sitwasyon. Ang saging ay sagana sa natural na asukal at mabilis matunaw na carbohydrates. Ibig sabihin, pagkatapos kumain, mabilis na tumataas ang inyong blood sugar at ang inyong katawan ay nagsisimulang labanan ang insulin. Kapag madalas itong nangyayari, humihina ang daloy ng dugo, lumalala ang pamamaga, at ang inyong mga binti ang unang nagdurusa. Maaari kayong makaranas ng mapurol na pananakit kapag naglalakad o umaakyat ng hagdan, kabigatan sa inyong mga binti pagkatapos kumain, at paninigas sa inyong mga binti. Hindi diyan nagtatapos ang kwento. Ang saging ay nagdudulot din ng pagpapanatili ng mas maraming likido, lalo na kung meron kayong mga problema sa puso. Nagre-resulta ito sa paninigas ng kasukasuan, pamamaga ng paa, at pamamaga ng bukong-bukong. Ang epekto ay tahimik. Kinakain ninyo ito sa pag-aakalang makakatulong sa inyong mga kalamnan, ngunit sa halip unti-unti nitong sinisipsip ang inyong lakas. At narito ang pinakamasaklap na bahagi, hindi nyo ito mararamdaman kaagad. Ngunit sa paglipas ng panahon, ang pagkain ng saging ay maaaring maging dahilan ng mas mahirap na paggalaw at mas maraming sakit. Kung madalas kayong nakararanas ng mabigat na nanakit o namamaga na mga binti, isaalang-alang ang mga prutas sa inyong plato. Ang saging ay maaaring hindi kasing palakaibigan tulad ng unang anyo nito. Paano kung may mas maliit pa na kayang gawin ito? Ang saging ay kilala sa pagsuporta sa mga kalamnan. Maliit, kaakit-akit, at mukhang inosente, ngunit maaaring nagiging sanhi ito ng pag-aalab ng inyong mga kasukasuan. Pag-usapan natin ang ubas. Ubas, maliit na prutas, malaking epekto sa pamamaga. Ubas, mukha silang inosente, maliliit, makatas, madaling kainin bilang merienda, at meron silang magandang reputasyon, mabuti para sa puso, puno ng antioxidants. Ngunit ang hindi alam ng karamihan ay ito para sa mga nakatatanda. Ang pagkain ng ubas ay maaaring magdulot ng banayad na pananakit ng binti, paninigas, at pamamaga. Bakit? Dahil ang ubas ay naglalaman ng fructose, isang sangkap na maaaring makasama sa mataas na konsentrasyon. Ito ay isang asukal na direktang sinisipsip ng atay, at kapag hindi ito kayang iproseso ng buo ng inyong atay, nagiging taba at uric acid ito. Diyan nagsisimula ang tunay na pinsala. Ang uric acid ay naiipon sa mga kasukasuan, lalo na sa mga daliri sa paa, bukong-bukong, at tuhod. Nagdudulot ito ng paulit-ulit na mahapdi at namamaga na sakit. Iyong nanggugulo na sakit na nagpapahirap kahit sa magaang paglalakad.
Naranasan nyo na ba yung matinding kirot sa inyong hinlalaki sa paa sa gabi? Yung biglaang paninigas ng inyong mga binti. Maaaring ito ay isang bagay na kasing liit ng isang dakok ng ubas na nagpapataas ng inyong uric acid. At hindi diyan nagtatapos. Ang fructose ay nagpapasigla rin sa talamak na pamamaga ng inyong katawan. Nangangahulugan ito ng mas mabagal na paggalaw, mas maraming presyon at paninigas. Ang ubas ay napakadali ring kumain ng sobra. Sapat na ang kanilang liit para ngat-ngatin. Hindi sila mabigat. Bago nyo mamalayan, nakakain na kayo ng 2 o 3 tasa at mabilis na naiipon ang asukal. Kaya't habang ang ubas ay maaaring mukhang isang masustansyang merienda, maaaring lihim nitong pinapahina, binabawasan ang kakayahang umunat at ginagawang hindi komportable ang inyong mga binti habang kayo ay tumatanda. Ngayon, alam nyo na kung ano ang maaaring nakatago sa likod ng tamis na iyon kung regular kayong kumakain ng ubas at nakakaranas ng tumitinding paninigas at pamamaga. Ngunit may iba pang masasarap na prutas na maaaring makasama bukod sa ubas. Ang isa pa ay makatas makulay at kilala sa kakayahang mag-hydrate. Huwag kayong magpalinlang gayunpaman. Sa loob ito ay gumagana tulad ng asukal kahit na lasang tubig. Pag-usapan natin ang pakwan. Pakwan ang peking hydrator. Pakwan. Magaan na kagiginhawa, isang representasyon ng hydration at tag-araw. Posible bang ang matubig na prutas na ito ay lihim na sumisira sa inyong mga binti? Hindi ba't kakaiba dahil lahat ay sumasang-ayon na ang pakwan ay isang mahusay na paraan upang manatiling hydrated. Ito ay tila ligtas mababa sa calories at pangunahing tubig. Narito ang sikreto, ang glycemic index ng pakwan ay napakataas. Ibig sabihin, mabilis nitong pinapataas ang antas ng blood sugar tulad ng candy. At para sa mga senior, ang madalas na pagtaas ng asukal na iyon ay nagdudulot ng malaking pinsala lalo na sa kanilang mga binti. Hatiin natin ito. Kapag mabilis na tumataas ang inyong blood sugar, naglalabas ng insulin ang inyong katawan. Ngunit ang insulin ay hindi gaanong mahusay na kinokontrol sa mga tumatandang katawan. Nagre-resulta ito sa pamamaga lalo na sa mga lugar na may mahinang sirkulasyon. Saan ito lumalabas? Sa inyong binti, bukong-bukong at tuhod. Ang pagkapagod ng binti ay maaaring mangyari kaagad pagkatapos kumain isang mapurol na pananakit kapag mabilis na naglalakad at iyong kakaibang patuloy na pamamaga sa paligid ng inyong mga bukong-bukong. Ang pag-akyat ng hagdan ay nagsisimulang maging parang pag-akyat sa isang bundok. Ang pakwan ay may magaan na texture sa loob, ngunit ito ay gumaganap tulad ng isang kaakit-akit na bitag, dahan-dahang pinapagod ang inyong mga binti. Karamihan sa mga tao ay kumakain nito ng marami dahil ito ay makatas at nakakapresko. Ang isang hiwa ay nagiging 2 tapos 3. Mas maraming asukal, mas maraming stress, mas maraming pamamaga. Ito ay mapanlinlang. Akala ninyo ay umiinom kayo ng tubig, ngunit sa halip tumataas ang inyong blood sugar. Nahihirapan ang inyong sirkulasyon at nagdurusa ang inyong mga binti. Talaga bang nakakatulong ang pakwan sa mga senior na manatiling hydrated o bawat kagat ba ay lihim na nagdaragdag sa hirap ng paggalaw?
Maaaring panahon na para pag-isipang muli kung ang pakwan sa inyong plato ay hindi regular at ang inyong mga binti ay mas pagod kamakailan. Dumako tayo sa isang prutas na nauugnay sa bitamina C at kalusugan. Kasama sa mga juice, inuming pampalakas ng immunity at almusal. Ngunit para sa mga senior, maaari itong magdulot ng isang acidic na atake sa kanilang mga kasu-kasuan. Pag-usapan natin ang mga dalandan. Dalandan, kahel, ang atake ng asido sa mga kasu-kasuan. Dalandan o kahel. Matalino ang dating, may bago silang amoy at nasa lahat ng dako, mga juice, health supplement at almusal. Sinasabing pinapalakas nila ang immunity dahil sa bitamina C. Ngunit ang mga dalandan ay maaaring nagtatago ng isang hindi kaaya-ayang katotohanan para sa mga nakatatanda, lalo na sa mga higit sa 60. Ang asido na hindi gusto ng inyong mga kasu-kasuan ang nasa likod ng citrus na kinang na iyon. Sagana sa citrus ang mga dalandan. Kahit na mukhang normal iyon, maaari itong magdulot ng tahimik na iritasyon sa kasu-kasuan, lalo na kung ang inyong katawan ay nakikipaglaban na sa pamamaga paninigas o arthritis. Paggising ninyo, maaaring makaranas kayo ng unti-unting paninigas sa inyong mga tuhod, patuloy na pananakit ng balakang, iyong hindi komportabling pakiramdam sa inyong mga binti. Pagkatapos ng matagal na pag-upo, nabawasang paggalaw at tumaas na pamamaga. Maaaring isipin ninyo na ito ay pagtanda lamang, ngunit ang malusog na kasanayan ng pag-inom ng orange juice tuwing umaga ay maaaring nag-aambag sa mismong sakit na sinusubukan ninyong iwasan. Ito ang totoong nangyayari. Ang citric acid ng dalandan ay may epekto na higit pa sa tiyan. Pumapasok ito sa inyong daluyan ng dugo at maaaring magpalala sa mga maselang tissue ng inyong kasukasuan. Bukod pa rito, nagdudulot ito ng pagbabago-bago ng blood sugar kapag hinaluan ng natural na asukal ng prutas. At ano ang resulta niyan? Pamamaga sa buong katawan. Bawat hakbang ay tila mas mabigat at mas masakit dahil sa pamamaga na kumakalat sa inyong mga tuhod, bukong-bukong at binti. Kita nyo ang mga dalandan ay maaaring hindi nakakasama sa isang mas batang individual, ngunit ang epekto ay unti-unting nabubuo sa isang nakatatanda na may tumatandang kasu-kasuan at mas mabagal na sirkulasyon. Ang pinakamahirap na aspeto ay ginagawa niyo ito sa paniniwalang nakikinabang kayo dahil matagal nang nauugnay ang mga dalandan sa kalusugan. Ngunit ngayon, alam niyo na maaaring hindi sila mabuti para sa inyong kalusugan. Ano ang susunod? Ang sumusunod na prutas ay may malinis na anyo, berde malutong at mas mababa sa asukal. Naniniwala ang mga tao na ito ang ligtas na opsyon. Ngunit nagtatago ito ng isang bagay na maaaring magresulta sa pulikat, sa gabi, paninikip ng tuhod at pananakit ng balakang. Ngayon, pag-usapan natin ang mga berdeng mansanas. Berdeng mansanas, lihim na sanhi ng pananakit ng binti. Mga berdeng mansanas. Mukha silang malutong malinis at organiko. At karamihan sa mga tao, lalo na ang mga senior, ay naniniwala na sila ang mas malusog na pagpipilian dahil hindi sila gaanong matamis. Tila isang malusog, mababang asukal na meryenda. Ngunit ang hindi alam ng karamihan ay ito ang mga berdeng mansanas
ay maaaring lihim na magdulot ng pagkapagod, paninigas, at pananakit ng binti. Malic acid at nakatagong natural na asukal ang dalawang bagay na nagdudulot ng banta. Una, pag-usapan natin ang malic acid. Ang mga berdeng mansanas ay nakakakuha ng kanilang maasim na lasa mula sa asidong ito at maaari itong maging hindi kaaya-aya para sa tumatandang panunaw. Kahit na ito ay mahusay para sa mga kabataan, ang ating bituka ay nagiging mas sensitibo sa pagtanda. Bukod pa rito, ang malic acid ay maaaring makairita sa mga tissue kabilang ang mga kasukasuan kapag pumasok na ito sa katawan. Pagkatapos kumain ng mansanas, ang ilang mga nakatatanda ay nakakaranas ng matinding sakit sa balakang o hita. Ang iba naman ay nakakaranas ng banayad na init sa kanilang mga paa o paninikip sa kanilang mga tuhod. Matagal bago ito mangyari, ngunit sa paglipas ng panahon, naiipon ang asido at mas madalas ang sakit. Ngayon, pag-usapan natin ang asukal. Ang mga berdeng mansanas ay naglalaman pa rin ng natural na asukal kahit hindi sila kasing tamis ng mga pulang mansanas. At ang asukal na iyon ay nagdudulot ng pagbabago-bago ng blood sugar sa mga nakatatanda na may mas mabagal na metabolismo. Maaaring mapagod ang inyong mga binti, pulikatin sa gabi, manigas sa umaga o manghina kapag umaakyat ng hagdan. Ang pinakamahirap na aspeto ay madalas na kinakain ang mga berdeng mansanas ng hilaw bilang merienda o kahit bago matulog. Dahil dito, patuloy na naaapektuhan ng mga ito ang katawan. Mukha silang napakamalusog at dalisay, ngunit ang mga berdeng mansanas ay maaaring lihim na nagpapahirap sa paglalakad, nagpapatigas ng kasukasuan, at nagpapagulo sa mga gabi para sa mga tumatandang katawan. Paano naman ang isang tropikal mayaman at napakatamis na prutas na maaaring magkaroon ng ganitong epekto kung ang isang prutas na kasing simple nito ay kaya ang pinakamamahal ng marami? Pag-usapan natin ang tunay na bombang asukal, ang mangga. Mangga, pagsabog ng asukal para sa inyong mga kasukasuan. Mangga, makatas, malambot, at parang candy. Halos lahat ay gusto ang prutas na ito, lalo na tuwing tag-init. Narito ang katotohanan. Ang mangga ay maaaring ang pinakamapanganib na prutas para sa mga nakatatanda na may kahinaan sa kasukasuan at pananakit ng binti. Bakit? Dahil naglalaman to ng napakaraming natural na asukal. Hindi ko ibig sabihin na kaunti lang. Ang tinutukoy ko ay isang malaking suntok ng asukal na magdudulot ng biglaan at mabilis na pagtaas ng inyong blood sugar. Ngayon, kung kayo ay aktibo at wala pang 30, kadalasang kayang hawakan ng inyong katawan ang pagtaas na iyon. Ngunit pagkatapos ng edad na sa 10, nagbabago ang inyong metabolismo. Ang pagdagsa ng asukal na iyon ay nagdudulot ng biglaang pagtaas at pagbagsak ng insulin. At sa bawat pagkakataong nangyayari ito, ang inyong katawan ay gumagawa ng pamamaga sa kaibuturan ng inyong mga kasukasuan, lalo na sa malambot na mga tissue sa paligid ng inyong mga bukong-bukong balakang at tuhod. Lalo na kung meron kayong mga problema sa nerbiyos, maaari kayong makaranas ng mahapding pakiramdam sa inyong mga daliri sa paa, isang tingling
na hindi nawawala pamamaga sa paligid ng inyong mga paa sa gabi o isang gumagapang na kabigatan sa inyong mga binti. Dahil ang mangga ay magaan ang lasa sa riwa, ang pakiramdam at hindi mukhang isang malaking pagkain, madali itong kainin ng mas marami. Ngunit ang paggawa nito ay nagpapalala pa. Iyon ang daya. Ang pakiramdam ng gaan ay walang kaugnayan sa katawan. Ang asukal ang nagiging dahilan ng reaksyon nito. At sa paglipas ng panahon, ang asukal na iyon ay maaaring magdulot ng pananakit ng kasukasuan, mabagal na paglalakad at hindi matatag na mga binti. Maraming mga nakatatanda ang kumakain ng mangga dahil iniisip nilang ito ay isang natural na kasiyahan. Natural nga ito. Ngunit ang natural ay hindi laging nangangahulugang ligtas para sa mas mahinang sirkulasyon at tumatandang mga kaso-kasuan. Ngayon ay nakita nyo na ang buong larawan. Sa kabila ng pagiging pinupuri para sa kanilang mga benepisyo sa kalusugan, 7 prutas ang may negatibong aspeto para sa mga taong higit sa 60. Ngunit narito ang magandang balita. May mga prutas na kabaligtaran ang epekto. Itinataguyod nila ang malakas at matibay na mga binti, binabawasan ang pananakit ng kasukasuan, at nilalabanan ang pamamaga. Susunod pag-usapan natin ang mga iyon, ang mga nakagagaling na alternatibo. Ano ang dapat kainin ng mga senior? Ngayong alam nyo na kung aling mga prutas ang dapat iwasan, pag-usapan natin kung ano ang maaari ninyong kainin. Dahil ang pagkain ng tamang prutas ay higit pa sa pagbibigay kasiyahan sa inyong gutom. Pinapagaling nito ang inyong katawan. Una, pag-usapan natin ang mga berries, blackberries, raspberries, blueberries, at iba pa. Ang maliliit na prutas na ito ay makapangyarihang anti-inflammatory agent. Mababa sila sa asukal at banayad sa inyong blood sugar at mataas sa antioxidants. Higit sa lahat, pinapabuti nila ang sirkulasyon lalo na sa mga binti. Itinataguyod nila ang mas madaling paggalaw, nilalabanan ang paninigas, at binabawasan ang edema o pamamanas. Susunod ay cherries, ngunit sa katamtamang dami. Ang cherries ay talagang nakakatulong na bawasan ang uric acid, na binabawasan ang posibilidad ng gout at pananakit ng kasu-kasuan. Pinapaginhawa nila ang masakit na kasu-kasuan at ang mahapding pakiramdam sa inyong mga tuhod o daliri sa paa. Ang isang dakok ng cherries, hindi isang bungkos, ay maaaring magbigay ng malaking ginhawa. Ang abokado ang susunod. Oo, ito ay isang prutas. At isa ito sa pinakamahusay para sa malusog na kasukasuan. Bakit? Dahil mayaman ito sa magagandang taba na nagbabawas ng pamamaga sa loob ng inyong katawan at nagsisilbing unan sa inyong mga kasu-kasuan. Bukod pa rito, tumutulong ito sa regulasyon ng insulin na nagbibigay ng matatag na enerhiya ng walang pagbabago-bago ng blood sugar. Naghahanap ba kayo ng isang bagay na madaling matunaw? Subukan ang papaya. Ang malambot na tropical na prutas na ito ay may mga enzyme na tumutulong na bawasan ang pamamaga at mapadali ang panunaw. Ito ay banayad sa tumatandang mga kasu-kasuan at sa tiyan. At huwag kalimutang kumain ng peras na may kaunting fiber o protina. Nagbibigay sila ng banayad na tamis nang hindi masyadong matamis.
Nagbibigay sila ng enerhiya sa inyong katawan nang hindi naglalagay ng hindi nararapat na pilay sa inyong mga binti. Sa halip na kalabanin ang inyong katawan, bawat isa sa mga prutas na ito ay sumusuporta dito. Hindi sila nagdudulot ng discomfort, hindi sila nagpapasama sa pamamaga. Tinutulungan nila ang inyong katawan na makamit ang lakas, balanse at kapayapaan na hinahanap nito. Hindi lang ito tungkol sa pagkain ng prutas, tandaan. Lahat ito ay tungkol sa pagpili ng mga tamang prutas para sa inyong edad, mga prutas na angkop para sa inyong katawan ngayon. At nagsisimula ninyong maramdaman ito kapag sinasadya ninyong gawin ang mga desisyong iyon, mas matatag na mga hakbang, mas mahinahong paggalaw, at mas malinaw na mga umaga. Pangwakas na salita at isang mahalagang aral. Isang bagay ang nagsasabi sa akin, kung umabot kayo hanggang dito, nagmamalasakit kayo sa inyong kinabukasan, sa inyong lakas, at sa inyong kalusugan. At nais kong malinaw ninyong marinig ito, hindi pa huli ang lahat para magbago. Mayroon pa kayong oras para gumaling. Ang pagtanda ay mahirap. Ang sakit, paninigas, at takot na mahulog ay dumarating ng dahan-dahan. At kung minsan maaari nilang iparamdam sa inyo na tila nawawala na ang kontrol nyo sa inyong katawan. Ngunit narito ang katotohanan, maaari ninyong kontrolin ang sitwasyon sa pamamagitan ng paggawa ng matalino at maliliit na pagbabago sa halip na mga marahas na hakbang. Isang pagkain, isang prutas, at isang desisyon sa bawat pagkakataon. Bagamat ang mga prutas na tinalakay natin ngayon ay hindi masama, maaaring hindi na sila ang pinakamahusay para sa inyong kalusugan sa ngayon. At ayos lang iyon, dahil ang pagtanda ay hindi nangangahulugang pagsuko. Ito ay tungkol sa pagiging mas matalino. Mapapansin ninyo ang pagkakaiba kapag nagsimula kayong kumain ng may kamalayan at pumili ng mga pagkaing nagtataguyod ng lakas sirkulasyon at kalusugan ng kasukasuan. Mas kaunting sakit, mas maraming kakayahang umunat, mas maayos na umaga, at mas magaan na mga hakbang. Iyon ang punto nito, kapangyarihan, hindi takot o limitasyon. Ngayon, nais kong marinig mula sa inyo. Sa comment section, sa ibaba sabihin ninyo sa akin kung ano ang natutunan ninyo ngayon at kung anong pagbabago ang handa ninyong gawin. Dahil lahat tayo ay lumalago kapag nagbabahagi tayo. Tulungan natin ang isa't isa. Kung nakatulong sa inyo ang video na ito o kung bahagya man lang nitong binuksan ang inyong mga mata, pakipindot ang like button. Mag-subscribe para masiguradong hindi ninyo mapapalampas ang anumang impormasyon na maaaring magbago ng inyong kalusugan at i-on ang notification bell. Bago kayo umalis, pakitype ang +1 kung naging kapaki-pakinabang ang video na ito. Kung hindi i-type ang saring, maaaring hindi ninyo napagtatanto kung gaano kahalaga ang inyong komento. Manatiling matatag at mapagmatyag at laging tandaan na ang inyong kalayaan ay dinadala ng inyong mga binti. Alagaan niyo po sila.